Alright guys, welcome back to my channel. This is Juan Karimarika. So for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano nyo marirecover yung inyong mga Maya account kung nawala na to or wala na kayong access dun sa number na yun. So napakadali lang pala ma-recover yung inyong mga account kung nawala yung inyong mga SIM cards or na PUK or hindi nyo na siya ma-access or hindi nyo siya na-register. So basically yun sa akin yung ginawa ko. So hindi ko na mapapakita sa inyo yung process. So, hindi ko na kasi siya na-record. Una, struggle talaga ako. Hindi ko alam kung paano ko siya ma-recover kasi nga, kapag nag-login ako, halimbawa, ilalogin ko yung humihingi siya ng OTP. So, hindi ko naman mabigay yung OTP kasi nga wala akong nare-receive kasi hindi ko na nga ma-access yung cellphone number ko na dati na yun na nawala na. So, na-POK na siya, hindi ko na nga siya ma-access. Nakitang mga videos na kung paano siya yan, pero hindi ko siya talaga makuha. So, ganito lang yung ginawa ko. Ang first thing na kailangan mo is kailangan mo ng isang SIM card na hindi pa nakaregister sa anumang Maya account. So, malinis na SIM card. I-register mo yung SIM card na yon para magamit mo siya all throughout at ma-access mo yung iyong My account. So, gumawa ako ng panibagong account. So, pwede naman yung magiging duplicate yung account niyo. So, magiging dalawa sila. So, pag naman binerify yun, mabe-verify siya, hindi siya mabe-verify kasi nga meron kang existing account. So, pupunta ka ngayon sa help center. Pagkapunta mo doon sa help center, hanapin mo lang yung change mobile number. So, after nun, kailangan fill upan doon yung pangalan mo, yung buong pangalan mo. Kailangan mo tong ihanda. So, kailangan mo mag-ready ng isang one valid ID, harap at likod kung kailangan. Katapos, tatlong specimen ng iyong pirma. So, kuha ka ng bond paper, pirmahan mo doon tatlong beses, tatlong sunod-sunod. So, papakita ko na lang dyan yung pirma. Katapos, lalagay mo doon sa mga specific na column, doon mo siya i-upload. After that, kapag natapos mo na lahat yon, tapos mag-wait ka lang ng mga ilang few hours. So, after few hours, yung iyong account is magiging fully verified na. So, hindi na siya magiging duplicate. So, yun lang yung kailangan gawin. So, sana may natutunan ka sa video na to. So, kung gustuhan mo tong video na to, please give me a thumbs up and please subscribe to my channel and hit the notification button para ma-notify ka pa sa mga susunod pang mga video. So, stay safe, ingat, and God bless you all.